Talakayan po nga ninyo ni Jesse Ramirez na yung tungkol sa relihiyon, kung bakit nga ngayon ay sandamukal, ang dami niyan. At ang dami rin po ng mga bersyon o salin ng Biblia. Sa akin pong pananaw, ang mga mananampalatay mayroong kani-kaniyan, lahat po ay nag-aangking tama ang kaniyang pananaw. Sa ganang pong inyong kaalaman, alin po kaya ang tamang bersyon ng Biblia na dapat nating mas pagtiwalaan? Alam nyo kapatid, hindi po mahirap sagutin yan. Sa ating panahon ngayon. Napakaganda po ng tanong po ni Brother Jun Landicho. Kasi po ang dami pong Biblia, meron pong bersyon ni ganito, ni ganyan. Meron pong pinalaki pa ang letra para lamang mapaugnay doon sa kanilang samahan na inaaniban ang mga salita. Meron naman po na, kasi po karamihan nagsasabi, nasa amin po yung katotohanan kasi nasa amin yung pagbabatian ng kabanalan. Brother Eli, alin po kaya yun po uli ang tanong ko, alin po kaya sa ganang sa inyo? Pwede po bang masagot niyo, Brother Eli, po yung tanong po ng ating kasamang Jun Landicho? Opo, unang-una, kaya sabi ko napakadaling sagutin. Kasi sa dami na nga ng Biblia, no? Ito po kasi, sa mundo po, isang katotohanan hindi maitatanggi. Meron tayong mga kasulatang nabubuhay which dates back to the time of Christ. Mismong doon sa panahon ni Kristo. Yan po ang tinatawag ngayon na Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, which is from the 3rd century AD. Yung Codex Vaticanus, yung Codex Washingtonianus, at ang isang napakalapit sa kay Kristo ay yung Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 1947 sa Qumran Cave diyan po sa Middle East. Yan po ay mga original na mga manuskrito. When we say manuskrito, yan ay hindi sulat kamay. Bible. Those were written by hand. Yung mga rolyo. Kamay ng mga unang mga nagsulat na nag-translate ng Biblia. Yan pong Dead Sea Scrolls ay nandun yung libro ni Isaiah, bahagi ng libro ni Juan. Ibig sabihin, may pagbabasihan. Meron po talagang existing na pagkukunan ng talagang katotohanan Nasa museo ng Vatikano, nasa museo ng Inglaterra, yung iba'y nasa museo ng Alemanya, yung iba'y nasa museo ng Amerika. If we are really seekers and lovers of truth, hindi ho mahirap gawin na tunghayan yung mga yon. Meron akong mga photocopy rito ng mga Biblia na yon, kapatid. Alam nyo nangyari sa atin ngayon, kung sa meron sariling interes ang mga tao at may kanya-kanyang paniniwala sa ating panahon, nang mag-translate sila ng Biblia, nagkanya-kanya sila ng, kumbaga, sabi nga sa Tagalog, nagkanya-kanyang kagat sa kariba. Ang ibig sabihin, kung ano gusto niya, yun ang ginawa niya. Kaya nung magsalin yung Jehovah's Witnesses, ang nilagay puro Jehovah. Nawala naman doon sa mga original manuscripts. Tama yan. Yung salitang Jehovah po, lumabas lamang nung 14th century. Ade. Doon lang nagumpisang gamitin yung salitang Jehovah. Wala po yan doon sa mga original na manuskrito ng Biblia. Pero ngayon, maniniwala ka bang napakaraming pastor ngayon, isinasaksak sa tao ang pangalan daw ng Diyos Jehovah? Hindi ba yan panlulokong maliwanag? Saka isang malaking kaululan. Yan. At gumawa pa ng organisasyon, sila raw ay mga saksi ni Jehovah. Ano aasahan mo katotohanan din sa mga taong ito Kung yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat pinalitan, ano pa ang hindi papalitan nito? May takot pa ba sa Diyos itong mga ito? Kaya, yun ang aking sinasabi. Maaaring magalit yung makakapakinig sa akin. Pero, yung totoo'y laging totoo. Ikagalit mo't ikatuwa, totoo pa rin yun. Tama. Walang manuskrito ng Biblia na nagsasabing ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Wala niyan. Papaputol ako ng lalamunan kahit kanginong tao. Ano nga kaya ho ang pangalan ng Jehovah? Nabanggit niyo yung pangalan. Ang pangalan ng Diyos. Yung po kasing Jehovah na yun isang imbensyon. Kasi ang mababasa po sa mga original na manuskrito na nasa pag-iingat ng mga museo ng tao sa mundo, yung mga salitang o yung 4 na letrang tetragrammaton kung tawagin, yung Yod, He, Vav, He.